I will give you treasures of darkness, riches stored in secret places. Isaiah 45 verse 3. Magandang oras mga katiyats, mga ka-treasure hunters sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Merong padala sa akin dito. Ito'y pangalawang padala ng ating katiyats. Continuation ito sa itong big boulder marker na purmang napakalaking paa. Sa tingin ko ay binaliktad na sapatos kasi meron siyang parang header na sinasabi. Yun yung parang tikod ng sapatos. So ganun pa, shoe marker, foot marker ay halos magkapare-pareho lang ang mga kahulugan. So ibig sabihin yan ay merong nakabaon talaga dyan sa lugar na yan na hindi lalayo sa big foot marker na yun. Meron kasing mga ano dito, itong mga iba pang signs, counter signs, mga butas na gawa ng tao. Dalawang beses na ako nakatagpo ng ng treasure site na gumagamit ng mga butas. Ang mga butas ay gamit yan ni Prince Takeda. Isa sa pinsan ng emperor ng Japan ni Hirohito. At tinatawag ito na Masako Code. Masako Code, yan yung mga bilog-bilog lamang ng mga butas na hindi natin maintindihan. Kagaya niya, no? Ayun, so nakita nyo yun. Merong butas, yung sa baba, square yun eh. So, merong treasure box somewhere dyan sa mga nag-criss-cross o nagturuan na mga counter signs. Kaya iano nyo lang yan, i-contain nyo, gawa ng perimeter, hanapin yung central marker, yun yung paa, yung central marker. At sa kalagitnaan doon ay gagawa kayo ng parang perimeter, sa gitna yung paa na malaki. Yung tinatawag na bato na malaking paa na mayroong header. So yun yung gitna. And then extend tayo palabas ng about 7 meters lang. So yan yung mga perimeter na yun yung area na nakapalibot, 7 meters radius. So lahat ay 14 meters, sa gitna yung malaking bato. So yan lang yung i-detect. Kahit anong klaseng detector, basta malakas ang detection. Pero okay na yun, kahit na mga manual lang, okay na yun mga katiyats. Lagyan nyo lang ng marker saan yung malakas na detection at yun na yung itesdig. Okay, so mamaya meron akong ikwento tungkol diyan sa mga butas na Masako Code ang tawag. At meron na kaming natagpuan niya na isa na kumpleto na yung mga marker underground. Kaya totoo itong mga butas-butas na marker for treasures. Kahit walang nakalagay na arrow o litra, yan kasi ay code ni Prince Takeda. Tinatawag niya na Masako Code. Alright, so atin muna pakinggan ang ating katiyats tungkol dito sa kanyang na-discovering treasure site. Guys, kana nga bangag nay siya dat nga gamay. O naihul siya nga gamay abay niya kilid 5. kaloy. Pila 5? 5. Naiyang hul nga gamay na abay kilid loy kana loy. Kanang gamay nga hul kana. Oh. Diri na siya nagatubang guys sa kuan guys tanawan ninyo guys Mo man na siya ang lapad nga giingon ni Surigausan nga mga lamisa kana siya guys. Kana siya. Pero ang porma niya dana tiil nga dako nga tiil. Unya namura siya na hidir ba. Kung baga sa katri na siya hidir. So ang iyang gikuan ana dinhi man ta siya. Diri man ta sa gikan ana mga 5 meters. So muni siya ang naigo. Muni siya ang naigo sa sukod nga 5 meters. Kana siya guys. O gikating siya pagtuyo nga bato. 11 inches ni ang kabaga niya ani. Kating gituyo gid siya pagkating. Now, kita ninyo, giputol gid siya. Unya, balik na punta diri sa kuan. Ang gitudlo aning hole niya
Kana siya. Kana siya nga hole guys. Dinhi na siya nagtudlo datong gikating. Kana siya. Unya pangitaon na to ang uban nga sign niya. Dagan ta diri na pyramid stone. Pyramid. Kita nyo guys, pyramid. Pyramid stone siya. Pointed ang iyang tumoy. Unya dagan ta diri sa unahan. Naapoy pointed nga dire naka tudlo sa gikating nga bato. Sa unahan ay duha ka hole. Duha na siya ka hole. Taas ug ubos. Mga estimate na ko ana mga 1 foot. Diri po na siya nakatudlo gyapon guys. Bali isa rang iyang direksyon nga gi-point. So diri ta. Balik ta diri. So diri. O dani siya muna yang gi-point. Unya diha na mo nakuha ang rosaryohan guys. So. Diha na mo nakuha ang rosaryohan nga kulay puti. Alright, so ito yung ating partial analysis sa site. Ang site sa tingin ko ay legit dahil meron ngang mga counter signs na ginagamitan ng Masako code, which is ito yung mga holes na may mga lalim, mga butas-butas sa bato na man-made. Okay, so ito yung central marker sa palagay ko. Ito yung sinabi nila na header. Para siyang binaliktad na sapatos eh. Nagaganyan siya oh. Pwede rin siyang maliit na, pwede rin siyang parang speedboat na hugis. Diba? Yan oh. At meron siyang pointer. Ito yun. At ang pointer ay nakaturo dun sa cutting na bato. Yung sinasabing nakakat. At hindi lang isang nagtuturo diyan, merong 5 diyan na nagtuturo na signs na diyan nga sa cutting na bato ang item. Siguro kapag kinuha nyo yung nakakating na bato kapag medyo malaki yan sa ilalim ng lupa, so yan na yung parang lapidan niya. Parang yan na yung pinaka final marker, which is sa baba mismo nitong bato na cutting. Ngayon meron akong napansin dito kung ito'y parang plato or tinatawag ko kasi yan na trompa marker. Ayan. Trompa. So kung nakaganyan yan, kung side view, nakaganyan, ang butas niya ay parang nakatagilid lang na kalduhan. Kapag ganun yan ay trompa marker at kung saan nakaharap yan ay doon pa rin. So yan, nakaharap pa rin yan dyan sa cutting na bato. Kaya dalawa na ang nagtuturo, mga kababayan. Pero ang kahulugan nito, kung ito'y barko, hindi naman talaga siya paa dahil wala siyang toes, walang mga daliri. Kung paa, ganyan yan. Pero kung walang paa ay pwedeng shoe marker. Kung shoe marker ito ay nakabaliktad, merong tikod eh. Itong header ay tikod. And then kung yan ay replika ng barko na hindi nagawa ng maayos, ang item ay nasa nasa sa gitna ng kanyang dito yan. Kaya detect nyo muna ito, baka mayroong kargamento diyan na 2 gold bars na nakalagay sa ilalim ng bato. Detect nyo lang kapag nag-detect, tsaka nyo biyakin. Pero itong tinuturo na nakakating na bato, maganda talaga yan, dahil meron pang nagtuturo dyan. So, tingnan natin yung iba. Ito yung nakaligtaan nyo. Hindi nyo nakita ito eh. Ito. Butas pa rin yan at nagtuturo yan diretso sa nakakating pa rin na bato na nagaganito. At kapag ang bato na yan, nakabaon yan at hindi yan natatangay ng baha, kasi sa tingin ko yan ay creek. Kung malaki siya sa ilalim ng lupa, so sabihin natin nakaganyan, malaki yan sa ilalim ng lupa. So pwedeng undernet or under sa kanya ang treasure na hinahanap natin. So tatlong nang nagtuturo ng mga butas, mga cyclops, isang mata lang. Ito yung cutting na bato. So dito tayo ito. Ganon din ito. Dito yung sinasabing pyramid, pero sa tingin ko hindi masyadong
perfect pyramid na marker yun kasi maliit siya at nakausli lang yung dulo. Dapat kasi visible talaga at malaki. So sa tingin ko ang pinupuntirya nito, ito'y pentagon to eh. So ito yung pinakatulis niya, yan yung parang arrow yan. Arrow, nakaganyan yan eh. So tingnan nyo, siya ay isang arrow. So papunta yan dito. At ang tinuturo niya, lumampas siya sa pyramid, sa unahan ng pyramid ay yung cutting pa rin na bato. So mayroon ng ilan na ba? 4 na nagtuturo. So mayroon ng 4 na pointer na nandun sa cutting na bato talaga. Mga katiits, hanap pa tayo So ito, ganun din ito, nakaharap din. So meron siyang parang matulis dito eh. Tinuturo niya ito. So ito yung ating i-analyze. Parang letter D siya eh. Ang D sa treasure ay treasure of itong halo-halo, yung halo-halo na mga jewelries. Ang letter D is jewelries. Treasure pa rin yan. At ito ang sukatin natin. Sabi ni Katiits, nasa 1 foot. So 1 foot is 12 inches. So 12 meters. O, tingnan nyo, yung cutting na bato, kung pumasok yun sa 12 meters na distansya, jackpot na kayo diyan. Yun na yun talaga. Kasi ito, kung 1 foot yan, 12 meters distance yan. Meron akong nakita na ganito, yung pinablis ko na, upload ko na, napuntahan ko na General Treasure Site. Gumamit din ng ganito eh. Nang makita ko, sabi ko, 20 inches yan ang distance, puntahan natin ang 20 inches na circumference. So nilibot namin ng 20 meters sa 20 inches, 20 meters yan sa ating decoding. So pinuntahan namin ang likod at harapan. So meron nga kaming na-detect sa palibot niya sa ganong distansya. Kaya ito, 12 meters ito papunta sa cutting na bato. Kaya kung 12 meters yung cutting na bato, tumpak mga katiets. Ayan, ito yung cutting na bato. At kung napansin nyo, ay parang pa rin siya, no? Parang sapatos pa rin siya na may tikod, na nakabaon. So siya yung partner ng pinakamalaki. So ito, ano ba to? Anong paa ba yan? Left siya, left, no? Kasi ito yung kanyang hintuturo. Yung toe. So ito yung tikod. So kung siya ay sapatos, kanan pala, kanan. So ito'y kanan. And then balikan natin yung malaking big boulder, marker kung kaliwa ba yun. Kasi ganun yun eh, kapag mga malalaking foot marker, hanapin mo yung kapares niya. Kung kanan yung malaki, kaliwa yung hanapin. So kanan tong maliit, kanan to, sana yun. Ayan, nakaganyan eh. So binaliktad siya, mayroong tikod. So siya ay kanan. So right ito, tingnan natin yung malaki kung kaliwa ba yun. Saan na yun? So ito. Medyo marumi na eh. So kaliwa ito. So kanan yung maliit. Tingnan natin to kung kaliwa to. Hindi natin mawari. Kasi hindi tayo tiyak dyan kasi matulis lang siya eh. Hindi natin malaman kung kaliwa o kanan. Pero siya ay nagtuturo doon sa tinatawag na cutting na bato na parang nakatihaya na shoe marker, na right shoe marker. So dahil merong trumpeta dito, dyan pa rin yan sa harapan, treasure on the spot yung trumpeta eh. Pinakamalayo niyan ay 5 to 6 meters to eh.
So tamang-tama talaga yan dito sa ano, sa cutting ng right foot, right shoe cutting, yung kanina. So, ayun mga katiyats, lahat ng symbols dyan, ng signs, ito, kahit ito, nagtuturo doon, sa ating panghuling pointer na doon pa rin nagtuturo sa cutting na bato na sinasabi ko na kanan na nakataob na shoe marker dahil mayroong tikod. So malalim siya, mga katiyats. Malalim siya, oh. So ano talaga siya? Pwedeng masundan ang direksyon niya dahil mayroon siyang lalim. Itong maliit na butas ay hindi tayo tiyak dyan kasi dito may butas din, baka natural lang na butas tong maliit, pero itong malaki man-made talaga yan. So papunta pa rin siya sa cutting na bato, which is ito yon. Okay, sana ba yon? So ito yung cutting na bato, ito, right foot or make that right shoe ang hugis ng cutting right shoe. Nagagano, no? Tapos meron siyang tikod dito, meron tikod. Or heel sa English. So right shoe siya na nakatihaya. Alright, so anong masasabi niyo mga katiyat sa mga kababayan sa ating parcel analysis ngayon tungkol sa site? Sa tingin ko legit siya dahil merong nasa 5 na countersigns na ang tinuturo ay isang lugar lamang. Kaya para matiyak, gamitan ng kahit dalawang klaseng detector or locator ang gamitin. Kung merong tatlo ang gamitin nyo, at kapag lahat ng tatlo ay diyan magturo, well, pwede nang mangungutang dahil jackpot na yan. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat sa mga bago pa lamang napadpad sa channel. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking EBIT followers. Ako'y sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli.